Why were you against it? Walang due process. Exactly what the Supreme Court said. Can you explain to us why you said Tapos ngayon you sabi are niya, you are not for the impeachment? Ano yung due process na hindi nila sinabi nga ng Supreme Court. Biro mo yun? Ayan, dito na sila magkakaroon ng conflict ni Lucci. Kasi si Lucci, maganda yung mga naririnig niya kay Guanzon. Pero nung pagdating na sa mga Duterte, ayan na, syempre, putya the Lucci Cruz Valdez that she is. Ay anti-Duterte mga yan, media yan eh. Mainstream yan eh. Yung ayaw ng mainstream ng leader na hindi nila kayang kontrolin. Oh, katulad ng mga Duterte, they never controlled the Dutertes. In PRD, Inday, they cannot control them. They cannot look for something na may leverage sila. Yun ang problema. And mga mainstream media has always been aligned with the leftist. Kaya dito na sila magkakaroon ng problema ni Guanzon. Kasi si Guanzon is very consistent. Ang issue ni Guanzon is ngayon. Hindi issue ni Guanzon yung anti-Marcos siya, anti-Pinoy siya or something. Ang pinag-uusapan is ngayon. Ito kasi ang mahirap sa media, sa mga makakaliwa, they always look back. Ang issue is ngayon. Kailangan nyo i-address yung ngayon. O dito na tayo sa impeachment. Ayaw ni Guanzon nitong impeachment. Why? Hindi dumaan sa due process. Even the Supreme Court said hindi dumaan sa due process. And look how Lucci Cruz Valdez is trying to discredit itong impeachment na pagkakabasura nitong impeachment sa Supreme Court. Tingnan ninyo. Wala man committee. It did not even pass. There was no Committee on Justice. Did not even meet. Nagpirmahan lang sila. Ano yun? Ano yung pirmahan nyo dun? Tapos yung nagpirmahan daw kayo mga congressman, may ano daw kayo, may balato or exchange in yung hundreds of millions of ayuda there. Kung hindi pa naman kayo mga corrupt. Tapos sasabihin nyo si Sara, ganyan, magnanakaw, mas malaki kayong magnanakaw eh. Kasi dati akong commission on audit na commissioner. Sa akin yung confidential fund na 125 million ng Office of the President, kung mali ang pag-liquidate niya, COA will determine that. And that has a process. It's part of due process. So yung mga Mary Grace Piatos, Kayo, yung gusto mga yan, nyo agad, di ba? impeach nyo as betrayal of public trust. Kayo lang nag-i-interpret yan. Worse. Wala pang committee. Walang committee, procedure. Rules daw wala, nila yun. Rules she nila was yun, not diba? even given a copy of the petition. That's exactly what the Supreme Court said. Tapos sabihin nila, DDS daw ako. Kayo. Tingnan nyo lahat ng kampanya ni Lenny. Sinong party list nominee nandun sa stage? Iba ko lang? Tanga kayo eh. Gusto nyo talaga, gusto nyo lang manalo yung party list nyo, kaya ginanon-ganon nyo ako. Pero sabi At nila, I'm very independent. I'm very independent. Kaya, sa sinasabi ko sa inyo, hindi ako pinaupo ni Romualdez. Pues, I was saved. Sabi nga namin ng mga P3 board, we were blessed. Ako. because if you had been allowed to sit what? You would be able to speak out like Number this? one, maaga ko pa siyang binulgar. Or number two, baka nagkautang na loob pa ko sa kanya. Napaupuin mo lang ako, sa iyo kami, ganyan. Kaya ako, ang P3PWD, representative ang zero kickback. Kasi hindi pinaupo ni Romualdez. Okay, what do you think will happen now that, Martin Romualdez is not speaker anymore and Congressman Bogie D, is going to be taking his place? Well, Sandro Marcos and his groups, since their loyalty is to BBM, that his term, he will succeed as president, they have to reform. They have to reform the House of Representatives. They have to have a drastic reform in the preparation of the budget. And they should police their ranks. Ako, kaya yun ni Sandro, he looks soft and all that, but kaya mo yun.
Kaya mo yon, Sandro. Be the leader that you are supposed to be. What's Marcos he supposed ka eh. to do? Oh. What's he supposed O to do? sasabihin niya sa mga kaibigan niya, mga kong, ha? Wala nang kickbackan ngayon, ha? Galit na tatay ko, umiyak na nga tatay ko eh. Wala nang kickbackan. Wala na. But that's like admitting na may kickbackan nga Admit naman nila yun. May kickbackan talaga sila. But what about the ongoing investigations? How should that now be heard? Na wala na si Speaker. Do you think that it should change radically? Even committee chairmanships should Yeah, those dapat. Well, change? you expect Speaker D to change. Change even the Secretary General. Kasi yung Secretary General na yan, tao yan ni Romualdez eh. Walang reforms dyan magagawa si D kung yung Secretary General yan pa rin si Velasco. Di ba? Kaya nga mali-mali yung impeachment ni VP Sara dahil si Velasco hindi marunong. So, palitan niya yan. Dapat palitan niya yan ng hindi rin tao ni Romualdez. Kasi pag pinalitan niya rin ng tao din ni Romualdez, para na rin siya, tao rin siya ni Romualdez, di ba? Kailangan naman, seryosoy naman ni Congressman D. Itong role niya as President BBM's champion. He's the President's champion. He's the whip. Di ba? You all toe the line. Walang kickbackan. Na lang. Mr. Speaker, the people will not put up with this. Imagine the next 3 years when every week you will have rallies. Imagine that. Right. Hindi na pwede ito. So Hindi na pwede na si Bongbong Marcos when he goes to the ASEAN, very soon, meron na naman ASEAN, these other leaders will look at him that, this man is weak. So what are his prospects going forward, especially 2028 and beyond? Pati yun na nga, yung Marcos name. And what if Sara Duterte wins? Because that's what pundits are also saying. At this point, mukhang Nakita nyo yung mukha nyo. Wins. Ayaw niya talaga nito. Ayaw ni Lucy Cruz Valdez nito na bumalik ang mga Duterte. Why? Because they're unpredictable, they're unconventional, they cannot be controlled. And they are bulletproof. Na whatever efforts itong mga media gawin para pabagsakin or papangitin itong mga Duterte, never silang magtatagumpay. Why? Because the Dutertes, they are so clean. Hindi sila, I mean, they're not perfect, but they're, compared to other politicians, they are clean. So, sobrang linis nila na yung mga putik, nag-slide down lang or nag-slide off lang. Na yung binabato mo, wala lang. Natatapon lang din. Kaya ayaw talaga nitong mga media, itong mga Duterte. if elections were held She's now. the woman to beat. Ano natin? 3 years, si BBM, he still has time to reform. Diba? So, kung nilagay bagong speaker dyan, make sure na may marching orders yan na tunay for reform. Diba? Yung mga senador, mostly they're on their own. You know? Pero, ang ano ko, this you have 3 years? Yes. Eh kung ang gusto niya, priority bills. Priority bills ko, amend the party list system. Pass the anti-dynasty law. Pass the zero infrastructure budget for districts. Change shorten the term of the representatives in the House of Reps. Mga ganun. Make a permanent commission on anti-corruption like Indonesia. Di ba? Sabi niya, may ombudsman, may prosecution yun eh. Yung investigation commission na ilalagay mo dyan na hindi natuloy during GMA's time. It was supposed to be Chief Justice David S. Che, hindi natuloy. Yung mga ganun, yung mga reforms na
Pagka 3 years, sasabihin natin, ay, salamat. Salamat naman at itong eleksyon na itong 2028 ay talagang the will of the people. The will of the people dahil wala nang vote buying. Okay, what about a Sara Duterte presidency? Because some sectors are also saying change must happen, government must correct itself, but we should make sure that there should be no more Duterte in government. Oh, so ikaw, anong basa mo naman? Sino ba yan nagsasabi na no more Duterte? Maraming ganon. Siya, si Lucy Cruz Valdez. Sino pa, kundi siya? Hindi ba? Putangin na yan. Paano maraming ganun? Gagap ka ba, Lucy Cruz Valdez? Putangin na, inutil ka. 32 million nga ang bumoto kay Inday Sara eh. Noong 2022, pukin ang ina niyan, gusto nga ng Pilipino siya maging presidente. Nag-vice nga siya. Paano mo sasabihin na maraming mga Pilipino? Iilan lang kayo mga gago. Tinan mo, iniimbita ng mga OFW community sa iba't ibang mga bansa. Kaya nga gigil na gigil si Castro eh. Kasi si Castro kahit sa, sa tawag dyan, yung lamay. Hindi mo maimbita yung putang ina niyan eh. Kaya nga inggit na inggit kay Inday, ba't punta ka ng punta sa ganito? Punta ka ng punta sa ganyan. Eh kasi nga iniimbita ako ng mga Pilipino. Tapos sasabihin nyo, maraming mga Pilipino ayaw kay Inday. Ulul! Ang ina nyo. 32 million. Oh, do the math. Si Bongbong 31 million lang. Si Inday 32. Ibig sabihin, lahat ng bumoto kay Marcos, bumoto kay Inday. Pero hindi lahat ng bumoto kay Inday, bumoto kay Marcos. Anong mahirap intindihin doon? Tangina ninyo, anong boto nakuha ni Lenny Lugaw? Wala. Kumpara sa kanila, wala. Sa mga protest ganito ha, gusto lang may DDS, gusto din may naman, church, at saka syempre yung left, di ba? Gusto din naman lang kasi sila mag-presidente. Alam nyo, hindi ba demokrasya ito? Hindi ba ito padamihan ng boto? Galit kayo kay Sara Duterte kasi hindi nyo talaga kaya. Kahit anong gawin nyo, anong ginawa ngayon ng mga congressman. Pinasa ang budget niya without any question. Courtesy na daw. Hina mo kung ano kayo ka. Mga balimbing kayo. Wala pa nga 2027 lalaro na kayo kasi baka sakaling magpresidente yari kayo. Di ba yan yung sinasabi ko sa inyo? Na pagdating ng 2026, lahat yan, parang mga lintana yan. Sunod na ng sunod yan sa mga Duterte. Kasi ang usapan ngayon, if an election will be held tomorrow, who will be president? And if ngayon, Inday Sara yung pinakamalakas, sa tingin mo, kanino ko lalapit? Kay Sandro? Siyempre kay Inday. Kaya nga, tinan mo, 1 year ago, pinahirapan si Inday sa budget niya. Nagkaroon ng impeachment, kung ano-anong media propaganda. 1 year after, tingnan mo, lahat ng mga congressman nagkakandara pa na ibigay yung parliamentary courtesy kay Inday Sara. Hindi binigay yan last year binigay ngayon. Bakit? Because Inday Sara hindi na mapigilan yung momentum niya. And if magkaroon ng eleksyon ngayon, Inday Sara will win via landslide. Yan ang hindi kayang tanggapin ng mga baka ng inang mga media na ito. Kaya dito napahiya sila kay Guanzon. Na real talk sila. Sino ba mga may gusto? Ang may gusto lang naman na mawala si Inday, yung mga gustong maging presidente sa 2028. Sino yan? Si Romualdez. Yung mga komunista. Sila lang naman Ilan lang ba sila? Hindi ba? That's how you read it? Yeah. Na pumapwesto na parang nakita na nila na nawala na ng poder. Parliamentary courtesy. Bull. Yung impeachment nyo. Yung mga quadcom nyo dyan, mga tawag ng tao, tuwadcom. Alam mo, no other institution of government is so vilified by the people than this House of Representatives. Ang hirap talaga ng Representatives. I caught your word. Tao, wala na talaga silang dangal. Nakakahiya na. Ginoo ko, nakakahiya na. Parang, ano ba yan?
Parang ayoko na mag-congressman. Parang, if you have any sense of decency at all, stop! Stop your kickbacks! Di pa kayo nahiya yan yung mga apo nyo, mga ano nyo, nadadamay yan? Stop it! Kaya ang gusto nyo lang, not another Duterte. Bakit? Gusto nyo, iba? Sino? Sino ang gusto nyo? Sige, I will answer you, but you answer me now. Sino bang gusto nyo para alam ko rin kung sino ang boboto ko? Wag. Si Bam Aquino? Not another Aquino. Sabi nyo, wala nang dilawan. Oh. Oh, sino? Si Sharon Cuneta. Pwede, di ba? Yung marami talagang ayaw ng Sara Duterte president. Ulul! Tangina mo, ikaw lang may ayaw, gago. 32 million voted for Inday. Ano ba mahirap intindihin doon, Luchi? Okay nang inang yan. Bobo ka ba? Tumanda ka na dyan sa pagpopropaganda mo. Hindi mo maluloko taong bayan, tanga. Sino may ayaw? Yung mga pare. Sino may ayaw? Yung mga makakaliwa? Gano'ng karami yan? Maglagay ka ng numero. Tangina nito. Ikaw lang ang may ayaw, kayo lang ang may ayaw. Kasi nga, hindi nyo kayang kontrolin ng mga Duterte. At kahit na anong pambabatikos ninyo, pangbababoy ninyo sa mga Duterte, hindi kayo nagtagumpay at hindi kayo magtatagumpay. So ikaw lang ang may ayaw. O, sagutin mo, Gwanson. Saan sinong marami? Marami niyan. Ang dami nagsasabi, syempre, yung mga kaalaban at pero kaya nga, pero yung mga pro-impeachment, diba? Ikaw na rin nagsabi, pag eleksyonin natin ngayon, panalo si Sara. Would that be a bad... O ano, pahiya ka. Maraming ayaw kay Inday, pero pag nagbotohan ngayon, si Inday ang mananalo. Bobo. Tangina mo, Luchi Cruz Valdez. Boba ka. Oh, dapat sa'yo, magretiro ka na. Mas matigas na yung labi mo sa kakapabotox mo. Pati yung utak mo, tumitigas na. thing to happen? Why should it be a bad thing? Because they're saying that much of the theft happened during the time of the Duterte. Much of the theft happened during the Duterte administration. Are you serious, Luchi? Tangina, ang daming reforma, ang daming nangyari nung panahon ni Duterte. Nagbago talaga ng bonggang-bongga at maraming nagutom na mga kriminal. Baka ito si Luchi, isa sa mga nagutom. Kaya sinasabi niya itong mga bagay na to. Hibang na siguro itong matandan to, baka tigang pa. Kaya niya sinasabi yan. Much of the... Saan nang galing yun? Walang kaso si Pangulong Duterte ng pangdarambong ever sa ombudsman, sa kahit na. Wala nga siyang kaso sa Pilipinas eh. Ang kaso nga lang niya, itong sinasabing mga war on drugs. Hindi, wala nga naisampa dito sa Pilipinas. Sasabihin mo, much of the corruption happened during the Duterte administration. Alin dun? Natanggal laglag bala, daming mga tulay, daming kalsada, gumanda ang mga eroplano, ng mga airport, gumanda transportasyon, naubos ang adik, 10 taon ng lisensya, 10 taon ng passport. Anong sinasabi nito ni Luchi Cruz Valdez na mas rampant ang corruption nung panahon ni Duterte? Tanginan to, tanga. Administration. Then put it there in the investigation. Where is it? Well, ICI pa lang ang mag-establish na. Establish pa lang pala ng ICI, gaga ka eh. Bakit mo sinasabi na much of the, with conviction, much of the corruption happened during the administration of Duterte? Wala ka palang preba. Tangina nyo, mga bobo talaga kayo, mga mainstream media kayo, mga pukin ng ina nyo. Kaya kayo nalalaos, tinan nyo, mga YouTuber na kayo, mga putang ina nyo. Tinan mo, may YouTube channel ka na. Vlogger ka na din. Galit na galit kayo sa vlogger, pero vlogger kayo. Tangina nyo. But we're saying, di ba, moving forward, parang are we going to vote the same people in government na nakikita ng araw na I'm just mouthing what people are saying. Hanapan yun. Mouthing what you want to say. Nag-interview ka pa. Ayaw mong pagsalitain yung ini-interview mo. Tangina mo, tanda-tanda mo na, wala ka pang pinagkatandaan. Yumaman na kayo sa sa mga sweldo nyo dyan sa media na wala kayong natutunan. Naman ang corruption ng mga Duterte na hindi nyo muna unahin itong mga congressman ngayon na sure na meron ng mga
contractors at engineers na were sinusuka na yung alam nila. May witness kayo dyan against Bulong Duterte, why not? Ilagay nyo dyan sa investigation commission nyo. No one should be spared. Di ba? Pero yung Pulong got 51 billion. How much did Romualdez get? Right? But do you trace any flood control funds in his name? Wala, di ba? Except, sabi ni Congressman Kiko Barzaga na wala naman daw baha doon sa Dasmariñas for 20 years. Biglang siya ang caretaker, si Romualdez, ay may flood control funds na ang district ni Pids Barzaga. Sama ko rin yun, Mayor. O, sabi ko sa 3 na lang kami buhay. I was the youngest. Do you think that something will come out of this? Yung talagang real change that's palpable, that's visible, that's number one, dapat true. yung investigation niya, tuloy niya. So, sama niya si Romualdez kasi bakit si Saldico lang? Hindi naman gagawin niya ni Saldico kung wala yung boss niya. Di ba? Na bibisigahan lahat at kasuhan lahat. Maganda na yung ginawa ni Secretary Dizon sa DPWH, kinasuhan niya sila. Lahat ng mga engineer doon. Yung lifestyle check niya is really for the purpose of gathering evidence. Diba? Sa mga customs. Bakit hindi niya rin tingnan ng customs? Bakit? Meron ba tayong mga friends yan sa customs na hindi natin pwedeng galawin? Customs. Parang nagpapahiwatig ka na meron siya mga meron. friends. So, Lumumputo si Lucci, parang namang pinanganak kahapon. Pagdating sa korupsyon ng Duterte, may alam ka sa korupsyon ng mga Marcos at Romualdez, wala. Ang ineng niya, nakikita mo na nga harap-harapan eh. Ito naman, ano naman to, masyado namang pakyut tong putragis na ito. ano ko lang, kung talagang seryoso ang presidente, gawin niya sa lahat ng agencies of government. Kasama na ang customs. Napakaganda, di ba? Palakpakan, napakahusay. Napahiya dito ang veteranong fake news purveyor na si Lucci Cruz Valdez na madami daw mga Pilipino ang ayaw sa mga Duterte. Anak na tinapay. Gago. Tingnan mo ang social media. Tingnan mo ang Facebook. Putang ina ka kasi puro dilawan tae page ang sinusundan mo. Paano kayo magiging mga well-rounded na mga media personalities kung ang tinitingnan nyo lang yung side nyo? Mga ulul! Ayan. Napakahusay nito. Gandang-ganda talaga ako dito. I mean, mas tumaas ang respeto kay Guanzon. Although, alam ko naman to si Guanzon, hindi naman to talaga DDS. Hindi. Ito si Guanzon, nakikita ko na doon lang talaga siya sa tama. Doon siya sa issue ngayon. Hindi niya tinitingnan yung mga nakaraan ngayon. Which is yun din namang ina-advocate natin. Tingnan natin yung ngayon. Pagdating na maglalaban si Lenny at si Inday, kakampi to kay Lenny Robredo. No doubt about it. She's very vocal about it. Pinklawan talaga siya. Pero hindi siya pinklawan na tanga katulad nung karamihan sa kanila. Na anti-Duterte at obstructionist ng mga Duterte. Hindi siya ganun. Ayan, so mag-follow, mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating channel. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang
walang pinipiling kulay, wala kaming kinikita.